pink na mundo ay isang paraiso na nalikha para sa matikas at eleganteng mga dalaga na mahilig sa mga kasiyahan at sa magara at pinong mga lalaki. Lahat ng bagay sa larangang ito ay puno ng makinang at maliwanag na mga kulay. Nako, Ann, tumaba ka ba? Tingnan mong payat mong baywang. Sa larangang ito, mahigpit na pamantayan ng kagandahan ng nananaig. Ang baywang ay bababa sa 56 na sentimetro, malasutla, maningning na buhok, balingkinita na katawan, matangos na ilong, pahabang baba, at matingkad na ngiti. Bawat termino, tanging ang mayroong mahigpit na pamantayan sa bawat aspeto ang pipiliin bilang reyna. At sa pagkakataong ito, hindi nakakagulat na ang taong yun ay si Rainbow Barbie. Totoo sa kanyang pangalan, siya ang nag-iisang may-ari ng makintab, umaagos na kulay na bahagharing buhok. Si Rainbow Barbie ay naging isang imahe, isang pamantayan, kaya't ang mga batang babae ay dumagsa sa kanya. Anumang bagay na hinawakan ni Barbie ay agad magiging mahalaga. Pagkatapos ay natagpuan ni Barbie ang kanyang tadhana, si Ken, ang pinaka-elegante, gwapong lalaki sa buong kaharian. Naging mag-asawa sila dahil walang ibang nararapat sa kanilang katayuan maliban sa isa't isa. Ang kwento ng pag-iibigan ni na Barbie at Ken ay nagdala ng pananabik sa kanila. Sinundan ng tagaulat ang bawat galaw nila. At ang bawat kilos ng mag-asawa ay hayagang ibinahagi sa publiko. Hindi nila alam ang relasyong ito ay isang pagtatanghal lang para sa publiko na nagpapalakas sa impluwensya ng mag-asawa. Ano? Bakit ako makikipag-date sa isang pabago-bago at mababaw na taong tulad mo? Hindi ko rin nakalain na ang isang peke, artipisyal na taong tulad mo ay magiging kapareha para sa akin. Oh, napakaligaya nila. Sa mundo ng pink, hindi lahat ay nagsusumika para maging perpekto tulad ni Barbie. Mayroong grupo ng individual na lumalabag sa pamantayan. Ang mga taong ito ay tumangging umayon at sa halip ay nagsuot ng maskara para itago ang kanilang tunay na pagkatao. Si Rainbow Barbie, ang iginagalang na reyna ng mundo ng pink, ay namuhay ng dobleng buhay bilang isang matatag na miyembro ng itim na samahan. Pagkatapos ng isang araw na puno ng hirap at problema, umuwi si Barbie at ibinuhos ang kanyang nakakasinaw na itsura, naubos ang sigla. Kapag nakita siya sa ganitong estado ay tiyak na ikakagulat ito ng publiko. Hindi kayang yakapin ni Barbie ang kanyang tunay na pagkatao dahil alam niyang ang pagsiwalat ng kanyang tunay na kalikasan ay dahilan na mawala ang lahat. Ang mundong ginagalawan niya ay peke. Isang nagyayelong lupain na walang tunay na init. Katulad ng ngiti na dapat lagi niyang gawin. Huh? Pwede po ba kitang abalahin at humingi ng pirma? Paumanhin. Abala ako ngayon. Babalik ako para pagbigyan ng hiling mo mamaya, ha? Siya inilabon na ng sakit ng kasikatan. Kaawa-awa siya. Ang mga taga-ulat ay walang humpay na ginugulo ang buhay ng isang tao. Hindi nire-respeto ni Barbie ang kanyang mga taga-suporta na nag-udyok ng mga opinyon ng publiko. Kapansin-pansin, ang mga naninirahan sa mundo ng pink ay nakikipag-usap gamit ang virtual na screen. Nag-iiwan ng mga komento at kritisismo na puno ng masasakit na salita. Malaking kaibahan sa kanilang panlabas, napalakaibigan at mahabaging pag-uugali. Nakatago sa likod ng mga virtual na screen ang mga komentarista na nakahanap ng saya gamit ang masasakit na salita. Kaya kapag ang buwan ay lumabas sa langit, sinuot niya ang kanyang itim na belo at ang komportableng sapatos. Tunay na niyakap ni Barbie ang kanyang totoong sarili. Nagiging bangungot na Barbie siya. Nang gabing iyon, habang nagsasaya ang bangungot na Barbie sa panig ng kadiliman, isang paus na sigaw ang tumagos sa hangin. Pakiusap, iligtas mo ko! Tinakip ako! Iligtas mo ko!
Malinaw at matunog ang kanyang sigaw. Ngunit nagkunwaring hindi ito narinig ng mga miyembro ng itim na samahan. Ang problema sa araw ay sapat na para sa kanila. At ayaw nilang masangkot sa anumang bagay. Dahil hindi binaliwala ang sigaw, tuluyang lumabas ng pinto si Barbie at sumugod sa labas. Ang kulay na mais na buhok na babae ay kinaladkad palayo ng nakamaskarang dumakip. Sa kanyang payat na figura, si Barbie ay laging nagpapanggap na walang alam sa araw. Ngunit ang totoo, siya'y malakas at matatag. Dahil sa malakas na sipa ni Barbie, nagulat ang dumakip at napalingon sa gilid na nahulog ang biktima. Ngunit hindi dapat maliitin ang dumakip. Nabawi niya ang kanyang katinuan at mabilis na sumugod upang takpin muli si Barbie. Sa pagharap sa panganib, pinaburan sila ng kapalaran. Nang lumitaw ang mailap at mabangis na binata, at tinuruan ng aral ang dumakip. Huwag kang masyadong matuwa. Babalik ako kagad. Pinayuhan ni Barbie ang dalaga na iulat ang insidente sa lalong madaling panahon. Hindi! Wag! Nangyari ang insidente sa madilim na panig. At lahat ng naririto ay mananagot. Ano man ang kanilang pagkasangkot. Iyan ang paraan ng mundo ng Pink. Pinaniniwalaan lang nila ang gusto nilang paniwalaan. Palibhasa'y humanga sa katapangan at kabaitan ng isa't isa, ang itim na kabalyero at ang bangungot ay natagpuan ng kanilang sarili na hindi malabanan, na naakit sa isa't isa nang hindi namamalayan. Mula sa sandaling iyon, hindi na sila mapaghiwalay. Ngunit ang kanilang samahan ay hindi malakas upang ilantad ang kanilang sarili at tumungtong sa liwanag ng araw ng magkasama. Ang mapanlin lang na katahimikan ng mundo ng Pink ay nagsimulang gumuho habang dumarami ang mga babaeng dinudukot. Lahat sila ay may karaniwang katangian na pagiging sikat sa social media. Gaya ng hula ng itim na kabalyero, agad na sinisi ng residente ng mundo ng Pink ang itim na samahan. At ang utos na sugpuin ng grupo ay lumakas. Isa na namang araw na kinailangan ni Barbie at Ken na gumanap ng kanilang karaniwang romantikong dula. Biglang bumuhos sa malakas na ulan mula sa langit. Natangay ng malakas na patak na ulan ang maingat na palamuti sa mukha ni Barbie. Mas nakakatakot pa rin ang parehong kapalaran na sinapit ni Ken. Nang pareho nilang mapagtanto na may mali, mabilis silang hinila ng mga kinatawan mula sa magkabilang panig at hindi makapagsalita. Nagulat si Barbie nang maalala na wala ang kanyang maskara. Kamukha ni Ken ang binata sa itim na samahan. Sa huli, hindi napigilan ni Barbie ang sarili at nagpadala ng mensahe kay Ken. Hiniling na makipagkita sa kanya sa karaniwang lugar ng 10:00 ng gabi. Kung siya talaga ang itim na kabalyero, tiyak na malalaman ni Ken kung saan pupunta. Ngunit pagdating nila sa itim na samahan, ang naghihintay kay Barbie ay isang magulong mga tao. Sumalakay ang mga sundalo ng mundo ng Pink, naghihintay na lumitaw si Barbie para mantakip nila siya. Oh, dakilang Ken! Pagkatapos ng gabing iyon, nayanig ang mundo sa iskandalo na sinapit ni Barbie. Walang sino man na makapaniwala na isang gabi lang, ang sikat gaya ni Barbie ay pwedeng mawala ang lahat, na maipadala sa kampo ng reformasyon. Ngunit ngayon, nang walang pagkukunwari, walang kulay ang buhok, at walang mahigpit na sipit sa baywang, nadama ni Barbie ang pakiramdam ng katahimikan. Hindi nagtagal, dinala si Barbie sa isang bilangguan. Hey! Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Nagkita ulit tayo. Dapat ba kitang tawaging Rainbow o Bangungot? Huwag kang masyadong matakot. Gusto ko lang tulungan kang makaganti.
Sama-sama nating wasakin ang malupit na mundong ito. At ang mga nagtulak sa'yo pababa sa ilalim ng lipunan. Wasakin ang mundo ng pink? Paano? Mundo ng pink ba ang sabi mo? Wala nang mundo ng pink. Ang lahat ay magbabaliktad. Magiging itim ang makulay na buhok. Ang magandang baywang ay isang malaking baywang, higit sa 80 sentimetro. Ang marupok at mahihinang individual ay matatanggal. Walang kwenta. Kukunin lang natin ang malalakas at malulupit. Wala nang cupcake, wala nang mga ginoo. At syempre, ang lugar na ito'y mananatili sa kontrol ko. Maligayang pagdating, bangungot na Barbie, sa madilim na mundo. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagulat ka, hindi ba? Ililigtas ko ang mga babaeng ito at gawin silang hindi perpekto. Para hindi na sila kailangang magtiis pa. Nagpanggap si Barbie na sumang-ayon sa kanya. Ngunit habang papalapit siya sa mga lagayan, hinawakan niyang malaking mesa at pilit na binasag ang mga bote na nagkapira-piraso. Ang lakas ng loob mo! Kung ang pagbabago sa perpektong mundo ay nangangahulugang pagbuo ng bagong pamantayan para sundin ang lahat, hindi ba tulad lang ito ng dating rehimen? Sa galit, ang Diyos ng Kadiliman ay nagpatawag ng maraming kopya ng kanyang sarili upang dakpin ang mga babae. Habang kumukulo ang sitwasyon, muling lumitaw si Ken na may itim na buhok. Nakilala rin bilang itim na kabalyero na gumanap bilang bayani upang iligtas ang kanyang minamahal na kagandahan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't pinagtaksilan mo ko? Para protektahan ang mahal ko. Ang totoo, ito ang nangyari. Nang gabing iyon, nang matanggap ang mensahe, inihanda agad ni Ken ang sarili na pumunta sa kanyang mahal. Ngunit hindi ito maaaring mangyari dahil pinigil siya ng kanyang katiwala at nagplano laban kay Barbie. Bago pumunta rito, ipinahayag na niya sa buong mundo na tumayo siya sa tabi ni Barbie, tinalikuran ng kanyang karera at katunyagan. Para sa kanya, basta't nasa tabi si Barbie at ang pagprotekta sa kanya ang pinakamahalagang bagay. Napagtanto ni Ken at Barbie na ang mga kopya ay sumusunod lang sa utos ng Diyos ng Kadiliman. Kung sila'y patuloy na tumutok sa pagharap sa kanila, ito'y dadami lang ng bilang. Kaya't nagsanib puwersa sila upang linlangin siya. Sinamantala ang pagkaabala upang magawa ang hakbang para tapusin ito. Hindi ba't maganda mga bagay na ginagawa ko? Ayos lang ang pagiging perpekto. Ayos lang din ang hindi perpekto. Ang mahalaga ay ang kanilang katawan ay dapat magpasaya sa kanilang sarili. Naglaho ang Diyos ng Kadiliman na naging libu-libong malisyosong komento na kumalat sa mga dalaga na nakakulong sa silid. Ang mga komentong iyon ay ginawa mismo ng mga dalagang mukhang perpekto. Ngunit lihim na itinatago ang kanilang tunay na intensyon. Nahiya sila na pagtanto na ang kinahinatnan ngayon ay bunga ng ginawa nila. Mula sa araw na yon na napiling mundo ng pink ang mundo ng pink. Ngunit nagbago ang lahat. Ang mga babae at lahat ay maaaring mamuhay sa kanilang sariling paraan. Maaari silang maging anumang gusto nila. Ito man ay maselan o malakas, pino o maskulado, basta't ito'y nagdudulot sa kanila ng kaligayahan. Kasabay nito, ginamit nila ang social media sa mas positibong paraan. Si Barbie at Ken naman, sila'y naging isang tunay na mag-asawa, hindi na gumanap ng dula.